Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi sa iyo, partner. At sa ating mga manonood, samahan niyo po kami dito sa ating programang Police at Your Service. Isang oras na naman tayo magsasama-sama, partner. At syempre, malapit na ang Kapaskuhan. 2 linggo na, almost 2 weeks. Yes. At partner, batiin mo naman yung mga kababayan mo sa Bicol. Yeah. Yung aking mga kababayan sa Bicol, Diyos maray na bangli po sa Indonobos. Wow. Ako kahit hindi ako Kapampangan, marunong ako magsalita ng Kapampangan. Mayat abengi po kay Kogan. Okay, in Bisaya. At Bisaya, nakalimutan ko na yata. Mayo. Anyway, partner, dito sa isang linggong nagdaan, ano ba ang karaniwang sumbong at reklamo dito sa Camp Crame? Yeah. Itong linggo lang na ito, no? Naka-receive tayo ng 200, more than 200. Wow, to be specific, 220 complaints. At ito ay na-actionan natin, yung iba rin-refer natin sa mga police stations. Mabilis na na-actionan agad, ano? Oo. At yung ang nakalungkot dito, meron kami mga reports na yung pagmumulestya sa mga bata. Talaga? Kaya ito rin-refer naman namin sa crime laboratory para sa medical legal. At nabalitaan natin, partner, din na yung isang trafficker dito sa Pangungotong. Na-actionan din agad yun, ano? Sa Pasay City. Isa itong traffic enforcer, actually traffic aid. Maraming reklamo na sa kanya eh. Kaya ginawa ng pulis natin, pulis sa Pasay, nagsagawa sila ng entrapment operations. At ito ay mahigit isang taon na pala ginagawa ito. Buti naman nahuli siya. Mabuti naman at nakakulong na siya ngayon. Yung ating pulis nagpanggap na motorista. At siya ay kinukutungan. Biro mo pulis kinukutungan. At di lamang yan, partner, nakakatuwa nga din isipin niya na mabilis na na-action na agad kapag may mga reklamo at sumbong. Sa tulong na rin ng ating social media katulad ng Facebook, Twitter, email. Alam mo, marami na kaming na-solve na krimen sa paggamit ito. No? Kasi yung mga criminals gumagamit din. At yung mga nagsusumbong, ginagamit nila itong mga social networks para pag-sumbong na rin sa ating mga police. Okay, partner. Umpisa na natin ang ating programa. Okay. Reklamo at sumbong nyo, aming aaksyonan. Mga kwento ng kabayanihan na magbibigay inspirasyon, ihahatid namin sa inyo. Pulis nyo po, serbisyong may pagkukusa. Ito ang programang para sa mamamayan. Police at your service. Arestado sa isang entrapment operation ang traffic enforcer ng Pasay City matapos ng kaingkutungan ang pulis na nagpanggap na motorista. Ang kabuuang kwento at panloloko ng mamang ito, narito po. Sa matinding init dala ng sikat ng araw, usok at maiingay na sasakyan na laging kinakaharap ng ating mga bayani sa kalsada. Isang trabahong gumagabay sa mga tsoper sa lansangan at hindi alintana ang galit at init ng ulo ng iba nating kababayan. Meron pa nga ala Michael Jackson pa ang galaw sa lansangan. Dancing traffic enforcer sa madaling salita tulad nila. Pero teka muna, walang personalan, trabaho lang. Yan ang ating maririnig sa mga tapat na naglilingkod sa kanilang tungkulin.
kasamaang palad, meron pa ring ilang nakakaisip lumihis ng landas at tila baga ay bulag sa tamang gawain. Ang pabarya-barya lang sa simula, aba, ay isang hanap buhay na pala. Nakalimutan na gawin ang tama sa mata ng madla. Bagkus ay kumikilos ang iligal na parabang manhid na walang nakakahalata. Kamakailan lang sa Pasay, isang traffic enforcer ang astang hari ng kalsada na walang pakundangan kung mambiktima at gamitin ang uniforme sa maling pamamaraan. So yung kay Magadya kasi, doon sa area nila, sa may Andros Avenue, yung pinangyarihan ng traffic operation namin, reported na yung mga ganyang cases eh. So maraming mga traffic enforcer na allegedly nangungoto nga daw. So may na-receive na rin kami info text. So as directed from our COP, Police Senior Superintendent Rodolfo Aseo Liorca, through our Chief ng Special Operation Unit, Police Senior Inspector Lerton Platon, nagkanda kami ng operations aging sa mga dito. Dahil na rin sa sumbong at reklamo na nakarating sa tanggapan ng Pasay City Police Office sa pamamagitan ng isang info text na di umano ay may mga miyembro ng Pasay Traffic Enforcer na sangkot sa robbery extortion na nambibiktima ng mga motorista sa kahabaan ng airport, Andrew Avenue at Tramo. Agad na nagkasa ng isang entrapment operation ng Special Operation Unit o SOU ng Pasay Police Station. Ito ay sa utos na rin ni Police Senior Inspector Lerpon Platon. Isang briefing muna ang isinagawa bago ang takdang pagsakote. Positive agad ang traffic enforcer sa lugar, pinara agad ng traffic enforcer ang nakasibilyang pulis. So nung mahuli ako, nag-negotiation. So sabi ko na lang, nagmamadali ako. Ang taon na parang habulin ko yung biyahe sa tiltrahan ko eh. So sabi ko, boss, ito na lang ano ko. Nagmamadali lang ako eh. So yung pagkabot ko nung 500 kasama nung license ko, ang ibigay ko na sa akin license. Then after na umalis ako, tsaka ako nag-miss call sa mga kasama ko na consummated na yung operation namin. Walang kamalay-malay na siya ay isang target na pala ng Special Operation Unit ng Pasay City Police. Agad na iniabot ang lisensya at ang marked money na ginamit laban sa suspect. Nadakip si Magadya at sinampahan ng kasong extortion. Refer kasi namin sa investigation namin, so extortion ang sinampang kaso sa kanya. Narito ang naiwang babala para sa mga tiwaling traffic enforcer dyan. Alaala lang sa mga traffic enforcer. Yun nga lalo na madalas kasi na pagkakamala ng pulis din sila eh. Karamihan sinasabi ng mga civilian, nakutungan ako ng pulis doon. Which is hindi reported. Pagpunta naman namin doon sa area, hindi naman pala mga traffic enforcer. So mga city traffic enforcer sila. So paalaala lang sa kanila, kumbaga kaming mga kapulisan, hindi kami nangingimulihin sila eh. Hanggang andyan sila, hindi para manghuli. Huli-huli namin sila. Ang masamang gawi ay laging may masamang sukli. Laging isipin na nasa huli ang pagsisisi. Kung kayo ay may reklamo o sumbong na nais niyong iparating sa amin, i-report mo kay Chip sa 0917-847-5757 o personal na magsadya sa Complaints and Referral Monitoring Center sa loob ng Campo Crame at agad namin itong tutugunan. Rated G, mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG, kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG, dahil may mga programang masiselan. Para sa matalinong panonood. Binabati ko si Kuya Daniel Razon sa kanyang ika-29th anniversary sa pag-serbisyo niya sa ating Panginoon at sa ating mga tauhan. Congratulations for a job well done. UNTV is proud to present its latest batch of Anak TV Seal awardees for 2012. A Song of Praise, Ating Alamin, Bidang Pinoy, Bread and Butter, Campus Challenge, Cook It Right, Doc on TV, Easy Lang Yan, Estranghero.